Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So kitang-kita ngayon na ang bansang Japan ay talagang lumalakas pagdating sa boxing sports, dahil dito madalas ginaganap ang mga title fight, exhibition fight at mga unification fight, kaya talagang kilala na ang bansang ito na isa sa pinakamalakas na boxing scene sa buong mundo. Mataas ang bigayan pagdating sa pera, kaya madami ang naghahangad na sumampa sa ibabaw ng boxing ring ng bansang Japan. Nanggigigil na nga ako kasi parang lahat sila umayaw. Hindi kalayuan sa bansang Pilipinas ang bansang Japan, kaya madaming mga Filipino fighter ang dumadayo makasampo lang sa boxing ring dito. Madami na rin tayong mga kababayan na nagtatagumpay at madami din ang nabibigo, dagdag pa dyan ay madami din ang nadaya o nagulangan. Dagdag pa dyan ay lalong nagpasikat pa sa bansang Japan ay ang pagkuha nila ng mga sikat at malalakas na boksingero, para i-promote ang kanilang bansa at lalong makilala saan man panig ng mundo. Isa na dyan ay si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Hindi may kakaila na talagang malaki ang tinulong sa bansang Japan itong pambato natin na si John Riel Casimero, dahil ang kanyang promoter ay isang Japanese. Malaki rin naman ang naitulong ng bansang Japan kay John Riel Casimero dahil sa pagkuha nito sa kanya bilang isa sa pangunahing manlalaban, sa makatuwid ay give and take lang. Tinuturing ngayon ng karamihan lalong-lalo na ang bansang Japan na si John Riel Casimero ay isang The Japanese Slayer, kasalukuyan sa Super Bantamweight Division nakahanay sa division ng The Japanese Monster Naoya Inoue. Feels on a fruit machine when that right hand landed. There's the jab, there's the right hand, and everything was short-circuited. Ang tinaguriang Pantera Luis Neri ng bansang Mexico na may kartadang 36 wins, 28 knockouts at may 2 talo. Merong knockout rate na 77.78% at may edad na 30 years old. Isa rin siyang former WBC World Bantamweight Champion, at former WBC Super Bantamweight Champion. August 25, 2017 nakalaban ni Luis Neri ang kampyon na si Shinsuke Yamanaka, para sa WBC Bantamweight title fight. Natalo ni Luis Neri si Yamanaka sa loob ng 2 rounds. Ngunit napag-alaman na positibo ito sa ipinagbabawal na gamot, kaya ang Japan Boxing Commission dito ay nagalit kaya pinatawan ng parusang lifetime ban itong si Luis Neri ng Japan Boxing Commission. Kaya gumanti itong si Luis Neri sa pamamagitan ng pag-aangas at panglalait sa kanilang boksingero na si Naoya Inoue na tinatawag niyang The Little Japanese Monster. No es un monstruo. No es un monstruo. He's not a monster. Es un monstruito. He's a little monster. Kung pag-uusapan lang naman ang angas ay dito nakilala si Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil talagang malakas sa trash talk at lalong-lalo na malakas itong si John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. Ginimbal ni John Riel Casimero itong si Kenya Yamashita, kasunod nun ay dapat sanang laban at natultukan na sana ang laban Casimero versus Naoya Inoue, ngunit dahil sa pandemya ay hindi ito natuloy, mapasa hanggang ngayon ay hindi peren ito natutuloy. Ngunit madami pa rin ang may gusto na maganap na ang labanan Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kasunod niyang ginimbal ay si Raya Akaho, na kung saan ito ay umayaw sa kanilang laban, dahil ikaw ba naman hatawin ng malaking maso ay talagang mapapaayaw ka na lang. Sa laban Raya Akaho versus John Riel Casimero ay talagang nakilala ng bansang Japan kung gaano kalakas itong si John Riel Casimero. At dahil si John Riel Casimero at Luis Neri ay parehong maangas at matapang at pinag-uusapan ng bansang Japan na sila ay paglabanan sa ibabaw ng boxing ring, ayon naman sa mga Casimero fans ay basic lang si Luis Neri dito sa tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Marahil na idagdag ng Treasure Boxing Promotion si Luis Neri sa kanilang kontrata na itapat kay Cuadro Alas John Riel Casimero. Parehas na veterano pagdating sa boxing ring, parehas malakas at maangas. Sino kaya ang mananatiling nakatayo at hirangin na panalo? So abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Just comment down below. Marami ang naghihintay sa laban Manny Pacquiao versus Mario Barrios showdown. Marami din ang nagsasabi na talagang lamang dito si Manny Pacquiao kontra Mario Barrios dahil sa taglay nitong bilis, lakas, ring IQ at mataas na knockout percentage nito. Habang si Mario Barrios naman ay marami din ang nagsasabi na talagang kayang-kaya ito makipagsabayan lakas sa lakas, bilis sa ibabaw ng boxing ring, dagdag pa dyan ay kitang-kita din ang lamang ni Mario Barrios kay Manny Pacquiao, sa taglay nitong tangkad.
Si Mario Barrios ay nasa edad pa ito ng kalakasan ng kanyang katawan habang si Manny Pacquiao naman ay nasa edad na ng pahina ang katawan, kaya hindi rin malabo mangyari na matatalo ito ng batang-bata na si Mario Barrios. Ayon naman kay Ugas, ang laban ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay isang napakadelikadong laban para kay Manny Pacquiao, dahil hindi basta-basta ang lakas nitong si Mario Barrios. Maliban dyan ay talagang sabik na si Mario Barrios pagapangin sa ibabaw ng boxing ring itong si Manny Pacquiao. Ayon naman kay Canelo Alvarez ay hindi mahalaga ngayon ang edad ni Manny Pacquiao. Dahil kahit may edad na itong 46 years old ay hindi may tatago na talagang malakas pa rin ito. At kitang-kita pa rin ang kanyang galawan na halin tulad ng 26 years old ika ni Canelo Alvarez. Dagdag pa ni Canelo Alvarez, si Mario Barrios ay nasa tuktok at kalakasan pa, ngunit si Manny Pacquiao pa rin ang nakikita ni Canelo Alvarez na mananalo sa laban na ito, dahil alam na alam ni Canelo Alvarez ang lakas ni Manny Pacquiao, dahil meron silang secret training sparring ni Manny Pacquiao kamakailan lang. Ayon sa ating mga source ay ang dalawang legend na si Canelo Alvarez at Manny Pacquiao ay talagang nagtutulungan sa kanilang training, dahil alam naman natin na may laban din itong paparating si Canelo Alvarez, makakalaban niya si Terence Crawford sa darating na Riyadh season, kaya todo training ang dalawang legendary. Dagdag pa sa ating mga balita. So Chavit Singson may babala din umano ito sa kanyang matalik na kaibigan na si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Ayon kay Chavit Singson na wala namang masama kung gusto niya muli lumaban sa ibabaw ng boxing ring, basta lalaban lang ito sa mga kapwa niya retiradong boksingero at huwag daw ito lumaban sa mga boksingero na aktibo at mas bata sa kanya ng mga 10 taon. Ngunit ganun pa man ay talagang matigas ang ulo ni Manny Pacquiao at nagdesisyon pa rin itong lumaban sa boksingerong mas bata sa kanya ng 16 na taon na si WBC Welterweight World Champion Mario Barrios. Ngunit ganun pa man ay susuportahan pa rin ni Chavit Singson si Manny Pacquiao sa kanyang laban at personal din itong pupunta sa lugar kung saan lalaban si Manny Pacquiao. You'll be very old as a boxer. Prime time mo yan, mga hanggang 30 plus, pero pagdating sa 40, wala na, magbabago na reflex at mukha ko. So, pinagsasabihan ko naman. Pero wala, hindi nakikinig. He has his own decision. So, right now, maski hindi siya nagsabi, wala na akong magawa except to support him. So, nakakaya naman hindi ko siya puntahan. Ngayon, down na down siya. So, pupunta ako sa Las Vegas para panoorin. To give moral support. Makasakali, makachamba, makabawi. Yan lang, pagka nanalo dito, dadami na naman laban niya. Hanggang matalo. So, sinabi ko naman sa kanya, yung kaedad niya, pwede naman eh. Si Mayweather, baka mapilit ko pa. 3 times na nangako sa akin si Mayweather. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.